Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So my name is by Alafa Ino Guzman. So I am the last reporter from the group 5. So in this discussion, ipipresent ko sa inyo yung javelin throw techniques and the terms or the glossary of the track and field. Yung mga mahalagang terms na ginagamit dito. So una sa slide is yung mga techniques sa javelin throw. So first, we have the straight approach. Ito yung unang step na ginagawa natin sa paglaro ng javelin throw. Dito, hawak natin si javelin ng mataas sa part ng cord, tapos nakapatong siya sa balikan natin. Dapat din nakataas ang siko at nakaturo ito sa harap. Habang ginagawa natin to, mag-start na tayo tumakbo. Diretsong takbo lang. Parang normal run lang. Then, gumagamit tayo ng 13 to 17 stride or hakbang dito para pero hindi dapat bigla ang bilis, kundi gradual lang. Then, after that step, papasok si withdrawal and crossover. Kapag nasa huli bahagi na tayo ng run natin, which is usually ika-14 or 18 na stride, dito papasok yung withdrawal and crossover. Sa step na to, dapat nakatalikod yung throwing shoulder mo sa target and yung non-throwing leg mo. Sasalubong o magkocross siya sa throwing leg. Then, habang ginagawa natin to, i-atras natin yung javelin, pero dapat naka-straight pa rin ang braso at shoulder level lang natin yung javelin. Then, kailangan natin mag-lean back para ma-build up yung power natin. So, after that step, in the next page, si initiate naman and si deliver the throw. So, sa initiate, tinatapak na natin yung non-throwing leg natin sa harap, then itutulak natin yung sarili natin, use yung throwing leg natin, which is yung likod na paa. Habang nangyayari yan, dapat iniikot natin yung balakang natin papunta sa target para mas lumakas yung pagbato. And iangat natin yung braso at saka ibabato ang javelin. Dapat mataas ang elbow natin dapat mataas sa elbow. Then, yung balikan natin is dapat naka-opposite leg siya para may full rotation, which is dito na papasok sa delivery, bibitawan na natin si javelin sa angle na 32 degrees. Habang binibitawan natin siya, dapat nakaturo ang hinlalaki natin sa baba. And para less ang stress ng katawan natin and mas smooth yung follow through. So, after that, the last step is the recovery. Sa recovery, after natin ibato si javelin, dapat hindi tayo huminto. Dapat kontrolado pa rin natin yung katawan natin. And yung throwing leg natin, ihakbang natin sa harap para matigil yung momentum o yung pagtakbo natin. Kasi kung dire-diretso tayong tatakbo, baka lumagpas tayo sa scratch line, which is nagkukos siya ng disqualification para sa manlalaro. Then usually, kailangan natin maghinto in 1.5 or 2 meters na layo para tama or ma-adjust natin yung check mark sa runaway. So, in the next page, i-discuss din natin yung multi-events. Sa multi-events, syempre, yung athletics natin is hindi lang isang event ang ginagawa or pwedeng salihan. Meron tayong tinatawag na multi-events, which is gaya ng decathlon para sa mga lalaki and heptathlon para naman sa mga babae. Sa decathlon, may 10 event na ginaganap sa 2 araw, which is kasama dito yung mga javelin, long jump, 100 meters, and iba pa. Makikita niyo siya sa slide. Then sa heptathlon naman, may 7 events naman for the girls. Then mahirap kasi kailangan mo ng consistency. Dapat marunong ka sa running, jumping, and throwing events. Yun yung mga makikita nyo sa heptathlon. Yan yung mga kailangan na marunong ka as player. Then, onwards, papasok na tayo sa track and field glossary.
So, una sa track and field glossary is the anchor. Si anchor, ito na yung last runner sa relay team. Siya yung tatapos ng race. And kaya, kailangan mabilis siya and reliable. The next one is si baton. Si baton, ito yung maliit na tube na kung saan pinapasa sa relay. Dapat tamang pagpasa para hindi mabitawan or magka-error. Then, si bell lap naman is kung multi-lap yung race na ginaganap sa last lap, may tutunog na bell kung saan kaya siya tinawag na bell lap. Which is sign na yun na last na ikot na yun ng player. Then the next one is the brake line. Si brake line naman, ito yung part ng track na kung saan pwede ka nang lumipat ng lane after nang staying sa lane mo. The next one is the changeover. Si changeover, ito yung pagpasa ng baton sa relay, may proper way and timing para hindi ma-disqualify. So the next page, we have the decathlon. Si decathlon naman, as I said earlier, siya yung may 10 events na usually nilalaro lang ng mga lalaki. The next one is the doping, which is ito yung paggamit ng illegal substances para mapalakas yung performance. And bawal to siya and may penalty ang paggamit ng doping. Then the next one is the discus. Si discus, ito yung isang bilog na vest na kung saan ibinabato palayo. Then the next one is the exchange zone. Sa exchange zone, ito yung lugar na kung saan dapat ipinapasa natin yung baton. 20 meters lang ito and kung lumampas is disqualified. Then si false start, the next one is kapag gumalaw ang athlete bago ang official start ng signal, doon nagaganap ang false start. Then isa lang ang allowed, which is kapag nagka-second time na ginawa mo yung false start, tanggal ka na sa laro. Then next page is the field event. Sa field event, ito yung mga event na hindi tumatakbo, tulad ng jump, throw, and events. And then, tulad ng jump and throw events. So, the next one is the Fosbury flop. Si Fosbury flop, ito na yung technique sa high jump na kung saan tumatalo ng athlete ng pauna ang likod. Mas madali kasing lampasan ng bar gamit ito. Then, the next one is si hammer. Si hammer, ito yung ball na nakakapit sa chain. Ibinabato ito ng palayo gamit ang rotation. Tawag dito yung sa step na to, tawag yun hammer throw. The next one is the heat. Sa heat is, ito na yung run ng karera na may maraming groups. Ang winners per heat ang papasok sa next round. Then the next one is the heptathlon. Ito na yung kanina, which is may 7 event competition for women. Nagmix na yung running, jumping, and throwing. The next one is the next in the glossary is the high hurdles. So, high hurdles, ito yung obstacle race, which is 110 for men, 100 naman sa 100 meter naman for women. Mataas ang mga harang sa high hurdles. Then, next page, we have the high jump. Sa high jump, ito yung event na kung saan kailangan talunin yung taas ng bar. Hindi dapat matamaan. The next one is yung harder ulit. Ito yung obstacle na kailangan lampasan habang tumatakbo. Nasa specific distance ang mga ito. Then, the next one is the IAAF, which is International Association of Athletics Federation. Ito na yung nagsiset ng rules ng track and field sa buong mundo. Sila na yung naging government body. Then the next one is the intermediate hurdles. Si intermediate hurdles naman is merong 400 meter hurdle race, which is mahaba kaysa sa high hurdles. The next one is si javelin. Si javelin, ito yung sibat na ibinabato, which is kailangan ng proper angle at lakas ng katawan pag ginagawa yung laro na to. So, the next one is the lap. Ito yung isang ikot sa oval track na karaniwang 400 meters isang lap.
Then the next one is the lifting. Sa lifting, kapag naglalakad, bawal ang sabay na pag-angat ng dalawang paa. Kapag ginawa ito, violation na. Then the next one is the leg or sa isang bahagi ng relay race, halimbawa 4 times 100 meters, bawat runner ay may isang leg na ginagawa or parang yung may relay na ginagawa, isang relay. Then next one is the long distance. Sa long distance, may karera na 3,000 meters pataas. Dito, importante yung pacing and endurance ng maglalaro. The next one is the long jump. Sa event na to, kailangan mo talunin yung layo, hindi yung taas. May take off board para sa talon. Then the next one is the middle distance. Si middle distance, karera ito between 800 and 2,000 meters. Combination siya ng speed and stamina ang kailangan. Then sa pace naman, ito yung bilis mo sa bawat bahagi ng race. Dapat balance. Hindi masyadong mabilis, hindi naman masyado mabagal. Yun yung pace. So, in the next page, we have the Philippine Amateur Track and Field Association. Sila yung nag-aalaga ng atleta natin sa ating bansa. So, the next one is the pentathlon. Sa pentathlon, may 5 event siya sa competition. Katulad ng heptathlon, mas konti ang events na pinapalaro nila. Then, the next one is the pole vault. Gamit ng mga habang pole, tumatalon tayo ng mga atleta para lampasan yung mataas na bar. Then, the next one is the relay race. Sa relay race, karera ito na may 4 runners na kung saan may baton na pinapasa bawat leg or bawat relay. Then, the next one is the sandpit. Si sandpit is lugar kung saan lumalapag yung jumper. Usually, sa long jump and triple jump siya nakikita. Then, the next one is the scratch line. Si scratch line, ito na yung line na bawal mong tapakan during kapag hinahagis mo na or tumatalon ka. Pag lumagpas ka, fall na ang nangyayari. Then, the next one is the shot put. Sa shot put, ito yung isang event na kung saan mabigat yung bola. Hindi ito binabato, kundi pinuput or tinutulak siya. Then, the next one is the spike. Sa spike, special shoes na may spike sa ilalim, which is para sa traction at mabilis na takbo. Then, the next one is split. Si split, ito na yung time na kung saan per section ginagamit para ma-measure yung consistent ng pace mo. The next one is the sprint. Si sprint naman is mga maikling takbuhan lang, which is yung mga 100 meter, 200 meter, 400 meter. Buong bilis agad mula start. Mabilis agad ang takbo mula sa start. Yun yung sprint. Then, the staggered start naman is may curve ang race kung saan hindi sabay-sabay ang starting position para pantay ang distansya ng bawat lane. So, next one is the then in the next page, we have the starting blocks. Sa starting blocks, used sa sprinting events na kung saan para maganda yung take off. Maganda yung take off ng paa. Paa mo ilalagay dito. Dito ilalagay yung paa bago mag-start. So, the next one is the steeply chase. Ito yung long distance race na may harang at water jump. Mahirap ito pang endurance talaga. Kailangan sa events na to is pang endurance talaga. The next one is the tailwind. Sa tailwind, hangin ito na nasa likod mo habang tumatakbo. Minsan nakakatulong, minsan naman kung sobra, hindi valid ang record. The next one is the take-off board. Sa take-off board, ito yung base na tinatakpan sa long jump, which is pag lumagpas ka dito, fall yung talon na ginawa mo. Then, the next one is the throwing circle. Sa throwing circle, ito na yung round na platform na kung saan
kung saan ka tatakbo. Ginagamit ito sa shot put, sa discus, sa hammer. So, the last page, sa triple jump, we have the three part, which is the hop step, hop, step, and tapos yung jump. Dito sinusukat yung total distance na nagagawa ng runner or ng player. Then the next one is the walk. Sa walk, may sariling race ito. Bawal tumakbo. Dapat may isa laging paa sa ground. The next one is the wind aid. Sa wind aid, kung hangin ay more than 2 meters, paborito sa'yo. Dahil hindi na valid ang performance mo kung sobra ng 2 meters per seconds. So, yun lang ang aking assigned topic. So, yun yung mga importanteng terms sa track and fields. And, yung unang discussion ko is yung mga techniques na ginagamit sa javelin throw. So, sana makatulong ito para mas ma-familiar natin yung track and field na sinasabi. So, that's all. Thank you.